Unang-una, gi-file nato ang maong kaso for violation sa Philippine Mining Act. And dito sa korte, mi-appear gayod ang ato ang representative from the Bureau of Immigration. And aduna kini siya iyahang gi-identify no based on their record, gi-identify niya ang maong duha ka Chinese national ug ang nakita dito nga ang usa day niini is nagamit og alias. Uy. So parang lesson learned gid kaayo kanamo no nga kung aduna gayoy mga Chinese national or mga foreign individual nga ato ang maaresto when it comes to commission of crime, diretso gayud nato nga matawagan dayon atong i-turn over no sa atong Bureau of Immigration kay para pod ang mga information or ang pangalan, labi na ang pangalan nga ma-charge nato no sa ato ang korte insakto nga maugid kana siya nga tao. And nakita usab no sa Bureau of Immigration ang ato pang gilatan kung unsay resulta no sa ang allegedly I mean ang usa ni ini is adunay expired nga passport, ang usa pod giini ka Chinese national is dugay na pod nga naa danhi nagstay dinhi sa ato ang nasod. So mao kato ang background and aduna pay other information nga gihatag kanato nga possibly possible for follow up nga mga kalihukan nato no nga mo'y nahatag sa nga impormasyon kanato nga mao ni kini nga mga individual ang ilang ka-transact every time no nga magsulod gawas kini sila dinhi sa atong nasod. Paggawas na pod ang korte og commitment order kanila dito sa BJMP El Salvador, kini sila i-commit, but then aduna naman pod kini sila katungod sa pagpiyansa. So in the amount of 36,000 pesos each no kini sila ang uban kung aduna na sila maipiyansa, makapiyansa kini sila. But as to those Chinese national, ang last nato nga information as per the report that we have is they will be committed to BJMP El Salvador City.